value laden. A, age appropriate. So dapat po, lalo na po formative years, mga bata, 3 years old, 4 years old, 5. Kapag po iniwanan mo sa kanila, halimbawa na lang po, iwag na po munang gadget, remote control ng TV, ginagawang niyaya, maglalaba ako, anak, diyan ka muna. Ay di, hindi ho na-filter. Kasi may mga palabas, lalo na ang mga TV ngayon, may cable, ay minsan may mga skin na nakalabas. So dapat po, sa household mismo, si parents po ang gumawa. At kami naman po, with your help also, ay tutulong po para po mas magabayan ng ayos ang ating mga bata. You can, ma'am, kasi ang tanong nyo, paano kaya makikipag-collab? Meron naman po kaming contact numbers. If you have a community or a barangay or an association of adults, of parents, ma'am, meron akong 2 po na inaalagaan. Ito'y CSR, Corporate Social Responsibility. Pwede po pa tayong magkasama pa. Katuwang sa Magpanuring Panal for Adults and Parents. Pwede po kami, ma'am. Yun po ay tugon kung paano tayo magkakatulungan. Ibig sabihin po, aminin naman po natin o hindi, I hate saying na yung world po ay getting worse. Pasensya na po. Different platforms. Kapag po ang mga magulang ay medyo lax or lenient, may internet, ang bata natin elementary, pumunta na sa PORN site. Porn site na walang bantay ni magulang. Ano hong mangyayari? Hindi naman po, salamat po sa mga household, sa mga families, na ang magulang nag-e-educate about sex education. Pero parang bihira, po. So, ang mga bata nagiging curious. Doon tinetesting sa labas. At bunga niyan po yung mga early and teenage pregnancies. So, dito po pumapasok yung pong aming MILES, Media and Information Literacy Education. Kapag po ang mga parents ay it could probably one of the solutions na kami po yung makapag-offer ng ganitong seminar workshop for adults, for teachers, and even for children. Maliit lang po, gagapatak. Pero, kaysa po walang ginagawa. Kaysa po walang ginagawa. So, we're offering that. At kapag po napabayaan ang ating mga bata, nabubuli, ang mga bata na di-depress, nagsusuicide. Ako, nagsusuicide. So, ano po yung medyo gamot dito? Kailangan gamitin ang critical thinking, kailangan may media and information literacy skills ang mga tao. Tao na po ito, upang hindi tayo, lalo na ho ang mga bata, upang hindi tayo masilap sa banta ng panahon ng alam niyo yun, dahil walang alam, ang bata nakipag-eyeball and all, it's all over media and TV. So yun po, so ang NCCT po ay pwede ho makipag-collab sa inyo for the MILES, yung Media Literacy Seminar Workshop for parents. Thank you po. Yeah, ma'am, hello. Last na lang po ito. Alam niyo po, meron pong isang hospital on wheels na nakatulong po sa maraming pamilya. Ito po sa mga bata po, pwede pong i-associate ang grupo ng Hospital on Wheels dahil sa international movie, napapanood ko po yung mga bata nakakapag-save ng kanilang magulang within the house. So kung kaya po sa ibang bansa itong ganitong pagtuturo, pwede rin po ang Hospital on Wheels sa ngalan po ni DG. Si DG kasi na-inspire ako sa kanya eh. Si DG Torres po, this is my first time na nagkaroon ng ganitong klaseng forum na maganda. So, ang sa akin lang po, gusto ko lang po sana na may associate kayo sa grupo ng Hospital on Wheels na kung saan hindi po sila government, this is a private sector, na meron po silang libro na kung saan magagamit ng mga bata ito gawing content ng ating mga kababayan, lalo na yung mga kamedya natin. Gawing content ito at malaking tulong po ito lalo na sa NCCT na magandang intensyon. Thank you. Maraming salamat po sa suggestion. Actually, yung susunod po natin na guest for this week's press conference ay related din sa mga Thank you, ma'am.
Thank you. Kasunod po natin yung Council for the Welfare of Yes. Children. Apo. Kaya muna natin ilimit mo natin yung questions natin related sa television kasi susunod nyo rin. Okay. Si Ma'am muna kasi sinauna na. Vivian Kuya from ABS-CBN. Yung follow-up questions na po. You have mentioned na marami na violation sa compliance dito sa law. Mandating 50% ng financial airtime dapat ay ready. Pero ilan po yung in percentage of staff, kung ilan porsyento ang compliant at yung penalty sa ito. Thank you, ma'am. As to the percentage po na, kasi as of now, according to NTC, we have more than 200 plus na operational broadcast television networks. And nasa more than 50% yung namomonitor natin, namomonitor ng NCCT dahil we are requiring them muna na mag-register sa amin. Well, yung registration naman po ay for free para lang pumasok sila sa database natin. Yung percentage po, including the regional, ay around 70% yung compliant. Yung 30% ay ito po yung combination ng mga medyo na-delete lang yung submission. Pero in the end naman, na-follow up namin, nakakapag-submit naman. At yung iba ay mga hindi pa po nakapag-register sa NCCT, kaya hindi pa natin na-monitor yung programming nila. Although ngayon ay meron naman tayong ginagawang mechanism or intervention or mechanism, nagre-record tayo ng palabas nila 24/7 at doon is nire-random validate natin yung content base sa kanilang submission. So, hindi pa po tayo 100% compliant yung mga networks natin. Ma'am, yung penalty. Yes. Opo. Kung makikita niyo po, I think available po yung child-friendly content standard sa website namin. Every time na ito po binabanggit namin sa mga stakeholders, specifically the broadcast television networks, hindi ho namin ipino-front ang penalty. Although meron po, I think it's Rule 7 dito sa standards na ito, child-friendly content standards. Kasi nga po, ma'am, hindi po regulatory body. Pero may kasama po kami sa advisory committee members namin na nasa batas, babanggitin ko po yung 7, Council for the Welfare of Children, Philippine Information Agency, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, National Commission for Culture and the Arts, Movie and Television Review Classification Board, Philippine Association of National Advertisers, PANA, and the National Telecommunications Commission. So sino po sa 7 naming kasama sa batas ang regulatory bodies? Ito po ay ang MTRCB at ang NTC. Ano po? Ang MTRCB nagre-regulate po ng palabas sa television at pelikula. Ang NTC naman po, sa kanila po yung franchise ng permission ng mga station to operate po. Ano po? So kapag po wala pa naman ho, kung itatanong niyo na in advance, meron na ho ba? Ano ho? Wala pa naman po. So kung magkakaroon talaga na hindi mako-comply, mapipilitan po ang NCCT na i-impose, i-implement po yung Rule 7. Halimbawa po, in spite, despite ng pakipag-usap namin, pagsulat, ayaw pa rin talaga, and all, kasi po talaga pong nahingi po ng record ang Senado, specifically. Nagko-comply pa, yung, kasi kita nila sa law, yung Section 9, no, na 15%. Kailangan din po talaga. Pero hanggat po kaya na amin pong napapakiusapan, nag-a-appeal kami sa BTNs, ano po, at kapag hindi na, kami po ay susulat sa NTC
ibibigay na po namin sa NTC, and per child-friendly content standards, appeal to the Office of the President. Pero, opo, yun po yung, opo, pero ayaw po namin ng ganon. Kaya nga ma'am, kung makikita niyo po, kanina nga po natutuwa ako, nag-uusap si Sir Darrell at si DG kanina. Ito pala mga mababait kasi mga for children po, yung inimbitahan nila today. Ano po? Ang talaga pong ako po as head of agency, sinasabi ko, child-friendly tayo, mabait tayo sa lahat ng stakeholders kasi yan ang gagayanin ng mga bata. So hanggat maaari, ayaw po namin na, BTNs, pag hindi kayo sumunod, hindi po kami, hindi po That's good. Pero, posible po na gano'n kasi yun po ang nasa standards. Ano po? At ang standards na ito po ay was published in 2019 sa 2 national papers po, PBI at Philippine Star. So, ito po nga po ay dumaan na sa masusing consultation with the broadcast television networks themselves. In fact, sila nga po yung nagsabing, i-impose na po ba talaga ito? Sinabi namin, sige po, for this year, 5% muna. The following year, 10%. Talagang pinagbigyan po namin. Yan nasa talagang Antimano 15. Yung sumunod pong taon, saka po 15% and onwards. Pero every time po na kami nakikipag-usap ng ganito, ayaw po namin front yung ma-penalize, na hindi sumunod, a-appeal kayo. Ayaw po namin. Uma-appeal po kami sa lahat ng broadcast television networks. Tayo po ay mag-produce ng content na pambata at para sa batang Pilipino. Thank you po. Hindi pantao. Sabi niyo, first year, second year, ngayon po nasa 15% na dapat. So lahat pa sila sumusunod sa 15%. Ayan nga, pero Sa mga stations po sa NCR, sir, yes, including yung mga regional stations naman nila, compliant naman. May mga naiiwan lamang, pero sa submission na lang po yun, submission ng reports. Pero sa compliance naman, mataas naman yung compliance ng mga major network or major stations, content creators sa NCR. thank you. Yung last question, ay pala. The non-compliant po against doon sa hindi pa namin na monitor talaga. Siguro, I cannot say I don't have the exact data as of now, pero around 30% yung mga, kung all over the Philippines po, including yung mga regional stations natin, because they are also included doon sa database ni NTC. So, but for NCR, 100% nagko-comply naman po sila, including yung mga regional stations nila. Marami din po kasi mga independent stations sa regions natin na kasama sa listahan ng NTC. Thank you. Thank you po. From People's Television. Hello po, good morning. Noel Kalakay po ng PTV. May study po yung Republic Asia na overtake na po yung television para nasa number 4 na lang. Number 3 po yung Facebook yung number 1, then Netflix, then YouTube. So kanina sabi niyo po yung study niyo po ay 2015 pa at nagpa-file na rin kayo ng para i-amend yung batas. Na meron na nilabi niyo na po ba ito para ma-fast track kasi 2020 na study ng Republic Asia, nasa number 4 or 5 na po yung rank ng television. Mas nauna po yung Facebook. So, yun yung tanong ko. Kung may naglalabi na ba kayo or may kinakausap na po ba kayo para ma-fast track yung ma-amend yung batas? Thank you po. Sir, thank you po, friend from PDB4. Ano ba? Meron kaming study noong 2015, yun po yung nabanggit sa presentation, nabanggit ko. Meron din po kami noong 2018-2019 titled The Filipino Child's Media na to. Media World. Ano, yun naman, ang findings doon, video games and all. So, kung nailabi na po ito, kasi kagagaling lang po sa advisory committee members yung ito, so ngayon po, ang amendment pong ginagawa ay nasa council pa, and probably after the council, ay mailabi na po ito sa lower.
Baka next year pa po. Baka po. Kasi po, council po ang may anchor, ang may compass niyan. The council members ay sila po yung aming principals. Kami po ay sa secretariat. At ang council members po ay 5. Representing Child Development Specialist Sector, Chairperson Luis Gatmaitan, Academic Sector, Attorney Santiago Gabionsa Jr., and the Parent Sector, Attorney Laika San Juan, and the Child Focus NGO Sector, Sister Marivic Santa Ana of Dolora, Vicuña, at ang Broadcast Media Sector, si Teacher Sally ng dating Net25, Teacher Sally Lopez. Sila po ang council members. Sa kanila pong pagkumpas, yun hong sa amendment. Pero gumagawa na po ang NCCP, sir. Salamat po. Okay, thank you. Sige, last. Can I have a follow-up? Ma'am, the term media is very broad, pending the amendments of the law. When we say media, it defines only for the tri-media, the print, the television, and the broadcast of the radio. The advent of the new media, kailan lang siya pumasok, pending the amendments of the law. Ang sabi ninyo, we are also considering to monitor the new media, which is the internet or the Facebook. Paano yun? Wala kayong mandate regarding hanggat hindi na-amend yung batas. So, do you have any power to monitor the new media or the Facebook regarding doon sa issue natin to fulfill yung mandate na i-monitor nyo na supposed to be is a child-friendly yung mga palabas nila? Yes, sir. As much as we wanted to monitor, but the RA 8370 limits us. Baka po questionin kami, hindi pa yun po, sir. Pero, opo, until such time na ito po'y ma-amend, mapermahan ng Presidente ng Pilipinas, doon lamang po. Pero sir, if you can take note, kami po ay nandun na po sa mga seminar workshop on media literacy, parang pang-ayuda lamang po sa ating mga stakeholders, specifically children and parents. Thank you po, sir. Siguro dapat kausapin niyo na si Congressman Roman Romulo. He is the chairman of the House Committee on Education. Anyway, thank you very much. Dito muna pa rin sila, ma'am. Can we ask our staff to please add more seats para kasama pa rin natin sila while we speak with the Council for the Welfare of Children at kasama po natin si Undersecretary Angelo Tapales.